Merong isang salita na madalas na ibinabagsak sa mga taong gustong yumaman o naging mayaman. Ito yung salitang greedy. Naging sakim ka na. Puro pera na lang iniisip mo. Nagbago ka na. Greedy ka na. Narinig mo na ba yan? Ako kasi maraming beses. Pero alam mo ba ang totoo tungkol sa greediness? Natutunan ko to kay Myron Golden. At nung magsulat ako ng libro, doon sa ginawa kong libro, meron akong napansin. At yun ang nagbago ng perspective ko tungkol sa salitang yun. So ganito yung tunay na kahulugan ng greediness, base sa be, do, have principle. Ang greediness ay hindi yung mga gustong yumaman. Ang greediness ay ang gusto mong magkaroon ng mas marami kaysa sa tunay mong pagkatao. Parang ganito, isipin mo. Gusto mong magkaroon ng 10 milyong piso, pero ang iyong B o iyong identity o ang iyong pagkatao ay nasa level ng isang pulubi. Yon ang greediness. Hindi yung pagnanasa ng kayamanan, kundi yung pagnanasa ng kayamanan nang hindi mo gustong paunlarin ang iyong sarili. Gusto mong magkaroon ng mas marami, pero ayaw mong maging mas marami. Iyon ang greediness. At iyon din yung dahilan kung bakit maraming tao ang kumukuha ng hindi nila pinaghirapan. Ang darambong, nagnanakaw, nang-hold up, yung sumusubo sa mga sugal. Ginagawa nila yon para itaas yung kanilang have, nang hindi tinataas ang be nila o ang kanilang pagkatao. Pero yun ang sinasabi ng batas ng equilibrium. Kahit anong paraan ang gamitin mo para itaas ang iyong have o yung property mo, kapag hindi ito tugma sa iyong be o sa iyong identity, ibabalik ng batas yung lahat. Ibabalik niya sa level ng iyong be, yung iyong have o yung iyong property. Palagi yun, walang exception. Kasi yun ang universal law. Kaya yun din ang dahilan kung bakit yung mga lottery winners bumabalik uli sa dati. At minsan nga, mas malala pa kaysa sa dati. Kasi tumaas o itinaas nila yung kanilang have o property nang hindi naitaas yung kanilang be o ang kanilang identity. Ihalimbawa natin ang isang puno. Dahil ang puno katulad rin ng tao. May isang puno na maliit, payat at mahina. Tapos bigla tong namunga ng sobrang daming bunga, as in hitik na hitik. Sa palagay mo, ano mangyayari sa kanya? Mababali yung mga sanga niya. O kaya maaari pa nga, yung buong puno maputol. Kasi hindi niya kayang buhatin. Kasi yung punong yun, hindi niya kayang hawakan ang bigat ng bunga niya. Ganyan din, yung taong gustong magkaroon ng malaki o gustong magkaroon ng marami, pero hindi pinalaki ang kanyang be o identity. Ang bigat ng kayamanan ay ang magpapabagsak sa kanya. Pero ito yung mahalagang parte. Sa tingin nyo, sino magsasabing mali ang gustong magkaroon ng maraming bunga? Wala naman di ba? Walang puno na pinagbabawalan, oy, wag ka, diyan ka lang. Wag ka naman bunga, yan lang. Kaya ang sagot ay hindi, wag kang maghangad ng maraming bunga. Ang sagot palakasin mo muna ang ugat. Palakasin mo ang be mo. Yun ang ugat. Kasi kapag malakas ang ugat, natural na lang na dadating ang mga bunga. Hindi mo na kailangang pilitin o pwersahin dahil kusa na lang itong mangyayari. At yun ang tunay na kahulugan ng the more you learn, the more you earn. Pansinin mo, yung salitang learn, kapag tinanggal ang L, nagiging earn. Yung L, ibig sabihin nun, laziness. Kaya kapag kumilos ka at nawala yung L sa learn, saka lang siya nagiging earn. Hindi to coincidence. Yun ang mensahe. Ang kita ay natural na resulta ng pag-aaral, ng pagpapalakas ng iyong be o ng identity. Kaya sa susunod na may magsabi sa'yo na greedy ka, ngumiti ka lang. Kasi alam mo na ngayon ang tunay na greediness ay hindi yung mga taong gustong lumago. Ang tunay na greediness ay ang gusto mong magkaroon ng mas marami nang hindi mo gustong maging mas marami. At ikaw na nanonood, alam kong hindi ikaw ang taong yon. Kasi ikaw, nagpapalakas ka ng iyong ugat. At kapag malakas na ang ugat mo,
Yung mga bunga, darating na lang ng natural.